Gising Kabataan Live! Kabataan Gising. Gising. Gising na sining. Panggising na mensahe. Gising, gising kabataan. Gising Kabataan Live! Selfie dito, selfie dyan. Siguradong sa social media ang tungo niyan. Di pa nga ata nakapag-pray, meron na agad my day. Laging active sa Messenger, magpo-post pa yan sa Twitter. Paboritong pagkain, sa Instagram, unang ihahain. Masabi lang na siya ay in. Kada oras, magpo-post ng litrato ng kumikitang pangkabuhayan mo. Sabay sabing, pamay naman oh! Uy, relate siya dito. High-tech na talaga ang lahat. Natuto na rin sina lolo at lola makipag-chat. Galawang social media, iba rin na nagawa ngayong pandemya. Tao lang ay sumaya. Social media, in na in sa pandemya. Samahan natin ngayon sina Pastor Val at Kuya Aris. Magandang gabi sa bawat isa na tagapanood at taga-subaybay ng Gising Kabataan Live. Yes, magandang araw po mga kagising sa bawat parte po ng mundo na nanonood po sa amin. Again, happy viewing to everyone of us po. From Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the world. Yes, from Asia, Australia, and even United States dati nakakaabot ito ng ating Gising Kabataan Live. Europe. We have a lot of viewers from Italy, at maging sa France, at sa iba't iba pang bahagi ng mundo. Of course, Israel, Middle East, and also sa iba't iba pang kapuluan ng ating bansa. Yes, isa na naman pong gabing mabunga at makabuluhang pag-uusapan at talakayan po ang magaganap ngayon. Ang ating topic ay napapanahon. Yes. Kasi ito talaga ang siyang in sa mga pagkakataong ito. Pero nung nakaraan, pinag-usapan natin ang karangalan, ang iyong pinag-aralan, estudyante, laban. Yes, marami dating mga nag-throwback sa mga memories na meron sila bilang mga estudyante noon. So, yung iba makikita na natin, talagang nalalaman na yung edad nila. Kasi nagto-throwback na sila eh. Tama po ba, Daddy? Oo. At nakakatuwa na ito ay patuloy natin napapag-usapan. At yung mga bagay na dapat pag-usapan at tignan mabuti kung ano yung good side and then bad side to change ay magpagtuunan ng pansin. Right. So sa araw na ito, kami po'y natutuwa sapagkat isa na namang bagong topic ang ating pag-uusapan. And we're hoping to join with us. Kung meron po kayong gustong sabihin, meron po kayong mga damdaming gustong ilabas, pwede po kayo mag-comment below. Yes. Gusto din namin marinig ang inyong mga tinig. Puro-puro nila. Oo, yung mga pananaw, mga experiences of course sa ganitong panahon ng pandemic. Gusto po namin marinig kayo at hindi lamang po yung parang pinapanood niyo po kami sapagkat gusto po namin maramdaman na kasama po namin kayo sa usapan. Yes, that's right, Daddy. Kaya ngayong gabi siguro, Daddy, huwag na nating patagalin pa. Agad naniniwala ako, hot na, excited na ang ating mga viewers ngayon sa ating mapag-uusapan ngayong gabi. Kaya ang ating pong topic ngayong gabi nito ay social media. In sa pandemya. Kabataan Gising. Ang pag-uusapan natin ngayon patungkol sa gising na kabataan or yung gising na social media. Kung paano dali yung mga young people, paano nagkaroon ng mabunga yung social media kasi ito yung naging platform sa mga panahon ito ng pandemya. Sa madaling salita, nagamit ng tama ang social media sa mga panahon ng pandemya. Right. Kasi meron niyang meron siyang good side and bad side. And the decision is in our hands on how to use the social media. Actually, social media is not bad.
when we use it in the right things. Nagiging masama lang siya kapag nagagamit naman siya sa mali at patungo sa masama. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang gising na paggamit ng social media. Okay? Kaya simulan na natin, Daddy. Okay. Isa sa gising na paggamit ng social media, ito'y naging instrumento sa pakikipagkomunikasyon sa mga mahal sa buhay sa mas madaling pamamaraan. For example, may mga pamilya na magkakahiwalay. Yung tatay nagtatrabaho sa ibang bansa, yung nanay nagtatrabaho sa ibang bansa, naiwan ng pamilya, and it's hard for them to communicate if we don't have social media now. Oh, that's right. Can you imagine, nung bata pa ako, yung mga nag-a-abroad, kailangan maghintay ng isang buwan para makarating yung sulat. Telegrama ang tawag. Oo, hindi. Telegrama, hindi yung telegrama. Ang sulat, kailangan maghintay ng isang buwan. Alatang wala ka din kapanahon noon. No? Ang sulat noon kasi, pag pumunta sa ibang bansa, you need to wait for 1 month. No? Yung ihuhulog mo sa koreo. No? Kinakailangan mong ihulog at maghintay ka ng isang buwan. Tapos, pag natanggap mo yung sulat, maghihintay naman yung nagsulat sa'yo ng another month. So, another 1 month. So, yung 12 months in a year, 6 na beses lang nagkakaroon ng balitaan. So, can you imagine that? Kung wala pang social media, napakahirap ng ating ugnayan doon sa mga nasa ibang bansa. Unlike ngayon, kahit na sila'y nasa Amerika at ang anak ay nandito sa Pilipinas, isang click lang. Tawag nga tayo, video call sa Messenger. Diba? No, Skype lang diba? Pero ngayon, nandun na siya kasi connected na siya. So, ang dali ng komunikasyon. Hindi mag-aalala yung mga magulang na nagtatrabaho sa abroad kasi madali silang nakakatawag. Kumusta sila? Ano nang kalagayan nila? So, napakaganda na ito'y magagamit sa Yes, tao. at hindi lang po yun, Daddy. And even through this pandemic, nakita natin po yung ibang mga na-confine through COVID, ito Right. yung ginamit nilang maging kalakasan kasi nakakausap nila yung parents nila through this social media. Oo, kasi naalala ko nung galing ako sa Amerika last March, di ba? Hindi Tapos- naman po na-confine si Daddy. Oo. Kasi nag-self-quarantine ako kasi nung umuwi ako, hindi pa uso yung kailangan mong ilagay sa quarantine place. No? Buti na lang. Ako'y umabot sa ganon. So ako mismo nag-self-quarantine. Pagka dating ko, hindi ako nakipag-usap sa kanila. Diretso ako doon sa kwarto sa taas at nilalagyan lang ako ng pagkain sa pintuan. So alam nyo, kahit na nasa Pilipinas na ako, at nasa tahanan ako mismo, grabe yung init na mararamdaman ko at mabubore ka talaga kung wala kang relasyon sa Panginoon. Yun kang may relasyon ka sa Lord, medyo parang sabik ka pa rin na makita mo yung family mo, makausap mo. Pero dahil merong social media, Napalapit. para pa rin ako nasa abroad kasi nag-uusap, nakatingin sa camera, pero nandun lang naman sila sa kabilang kwarto. Or nandun lang sila sa baba ng bahay. Diba? Pero, grabing laking tulong nun. At alam ko dun sa mga nagkakaroon ng sakit, o tinatamaan ng COVID, ito'y malaking encouragement, di ba? Kapag sila ay nandun sa panahon na parang nadi-discourage na sila, na-stress na sila, kasi parang feeling nila, nobody cares, or parang nilagay sila doon sa isang lugar na wala man lang sila makausap. Can you imagine that? That's why we have many things to thank God for this time na nangyari ang pandemic. Sa mga panahon na uso na ang mga cellphone, uso na ang YouTube, Mga apps, Daddy. oo, lahat, Facebook, Instagram. na merong napagtutuunan para hindi ganong mainit ang mga tao na nangangailangan ng impormasyon
at nangangailangan ng komunikasyon sa kanilang pamilya. Yes. At ang susunod, Daddy, because of that, because of social media also, nagamit ko. Maaaring yung iba, ginagamit na nila ito ng una, nang wala pang pandemya, pero mas tumindi, lalo higit sa mga church na talagang natigil ang gathering, pero naging platform, nagkaroon ng iba't ibang gatherings through live stream. Yes. Yes, di ba hindi na pigilan dati yung pagsamba, hindi na limitahan yung church, pero because of this social media, mas lalong nadagdagan to the technology or dun sa media department na meron ang church, mas lalong nadagdagan yung ministry meron. Mas lalong lumawak ang naaabot. Right. Kasi dati sa loob lang tayo ng church. Kung ilan yung kaharap mo, kunwari you have 150 or 300 members of the church, yun lang yun. Pero nung nagkaroon ng pandemic, lahat ng churches nagkaroon ng pagkakataon na mangaral sa pamamagitan ng live stream sa social media. And ang nakakatuwa doon, lahat naging aktibo. Yes. Di ba? So, magandang makita natin ito na nagamit natin ang social media in a nice way. Gising na gising ang mga churches. At ang isa sa pinakamaganda doon, Daddy, through this social media, through the live stream, hindi mo pwedeng sabihin, ay, church ko to, church ko yan, kasi everyone can watch. Yung ibang church nanonood sa atin, tayo nanonood tayo sa ibang gatherings ng church. So you can see na talagang grabe yung ginawa ng Panginoon at yung mga gising na kabataan, alam nilang gamitin itong social media. Oo, at yung mga tahanan, yung mga magulang minsan na hindi naman nag-church, sometimes they're persecutor, or yung anak na hindi nag-church, wala silang choice. Kasi nandun doon napapanood at ang mga tao ngayon naging malapit sa Diyos. Yes. Kasi walang tatakbuhan So everybody wants to hear the word of the Lord. Everybody wants to look for the presence of God. Kaya malaking bagay ito. Nagkaroon, parang tayo, di ba? Ngayon tayo namuksan ng kaisipan, ganun pala kalagay yung media. Kaya naging aktibo tayo sa YouTube na pwede tayo makaabot. Dito rin pinanganak ang Gising Kabataan Live. Yes. Kasi nga, kesa walang ginagawa, we need to do something to reach out the people outside the church because they need to hear good news. Yes. They need to hear something that they can learn in a good way. Kasi ngayon, wala ka nang ibang mapapanood sa balita, kundi nadagdagan na po ng 2,000 may sa COVID, and then 3,000 namatay, hindi ba walang makain, kanay negative, and yet we can do something for them to receive good news. We can do something for them to learn and know what are the things that we need to do, what are the things that we need to move on para gumawa tayo ng tama at kaaya-aya. Hindi lamang sa tao, kundi sa Diyos. Yes, kaya tumindi ang mga gatherings, Daddy, that even walang in person, pero marami na yung online na nagla-live stream. Oo, ang mga bahay ay naging sambahan kasi pumapasok ang gawain sa loob ng kanilang mga tahanan. And at the same time, kahit na nagtatrabaho, may mga tao na nakikinig ng Word of God, di ba? That's right, true. So it's easy for them kasi nga, ang dami-daming live stream ngayon. Kaya makikita natin, may mga naliligtas na kaluluwa ngayon through live stream. Yes. So ito isang gising na paggamit ng social media. So yung susunod siguro, Daddy, dahil meron mga live stream, yung iba naman, nagla-live sila para kumita. Kasi yung iba, no, naging yung ilan o yung iba ay naging way nila itong social media na kumita. No? Nagkaroon ng sariling business. Kasi through this pandemic, yung iba talaga nawala ng trabaho. Yung iba talagang na-hold sila at hindi sila makapasok. Pero yung iba ngayon, Daddy, through this social media at yung gising na mga gumagamit ng social media na maayos, sila yung pinagkakakitaan nila ngayon itong social media. Nagiging way ito para kumita. Yes. Di ba? Maraming tao ngayon ang kumikita ng pera
dahil sa social media. Can you imagine? You don't need to rent a place para kumita. You just post your product in the social media, and then all of a sudden somebody will contact you kasi gusto nilang bumili, no? At talaga namang in ngayon ang social media businesses. Right. Kasi mas madaling kumita, hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Hawak mo yung oras mo, Daddy. Di ba, sa village nga natin, yung mga taga-ron nagpo-post, ulam ngayong araw na ito, di ba? Menu for today. So just order and we will deliver it to your house. So di ba, napakaganda. O yung iba, kagaya ni Sitar, di ba? Yung halaman. Kaya kung meron pong nanonood, kung gusto nyo magpamay, di ba ganyan po dati? Ang mga nagtitinda through Hindi po kami pinagdata, no? Hindi po just pinagdata mo. Pero, di ba, nakakatuwa na mapanlikhain ang mga tao sa pamamagitan ng pag-business through social media. Yes. At nagkagawa ito, no? Nagkagawa ito ng lahat para wag magputo kasi kikita sila. Right. To some, Daddy, yung business nila, nung una si Mami, katulad nga ng sinabi mo, una, hobby lang niya eh. Iba yung magalaman-halaman, hobby lang niya. Kasi yung susunod na puntos maganda eh, because kumikita. And because of this, through the social media, people become creative. Naging creative sila eh, naging malikhain. Kaya katulad ng sinasabi natin, example, si Mami, hobby lang niya yung paghahalaman, pero ngayon naging business niya. Bakit? Kasi naging malikhain siya doon sa pagpopromote niya. Ngayon, nakita natin, si Mami, hindi marunong sa social media, pero ngayon may sariling page. Oo, at saka di ba, yung sariling YouTube channel ng Gising Kabataan, dati hindi naman natin pinapansin yun. But this time, nung pumasok yung pandemic, gumawa tayo ng pamamaraan ngayon to reach out the people to hear the Word of God and these things na ginagawa natin para mabigyan sila ng mga impormasyon na mga magagandang side at mga pag-ugali din naman na kinakailangan gisingin para ang ating mga paggawa, pananaw at ating mga pag-uugali ay maitama at maiayos natin. Yeah, that's right. Yung iba, Daddy, no, gumagawa naman ng mga vlog. Tama po ba, Daddy? Yes. So, yun yun. So, talagang yung social media ay yung taong gumagamit o gising dito sa paggamit ng social media ay nagiging malikhain. Di ba? Kaya nga pinanganak ang Gising Kabataan Live. Kids Story, Kids Story, Gising Kabataan Special. At yung bagong lalabas natin, yung Awakening, Voice of the Hour, na talaga namang ang gagawin naman natin ay mag-i-interview sa mga kilalang lingkod ng Panginoon kung ano yung sinasabi ng Diyos sa bawat tao sa mga pangyayaring napapanahon sa mga panahon ito. Yes. So, ano pa? Okay, yung isa pa po, Daddy, no, yung iba nabibigyan nila ng pansin yung mga magandang nagagawa ng gobyerno, ng mga tao. Kasi di ba through social media, makikita natin may mga nagpo-post yung hindi naman nakikita noon, no, sabi mo nga, Daddy, dun sa mga balita, marinig natin pangit. Pero sometimes through social media, we can see another story ng buhay na meron tayo. Oo, totoo yan. No? Yung mga gumagawa ng kapuri-puri naman talaga na dapat ay malaman ng tao upang sa ganon ay tularan at pamarisan ng mga tao. At magkaroon ng hamon sa atin kasi minsan pangit ang naririnig natin, no? So, ang social media nagagamit, pinapapurihan, di ba? Yung mga namimigay, na hindi nagpapakilala, kamay lang ang ibinibigay. Naalala ko yung isang nagbibenta ng bisikleta na yung matanda, bumabalik-balik, dahil hindi pa kaya, inipon-ipon yung pera. Tapos, yung may-ari mismo na nagbebenta, sa halip na ibenta, binigay na lang yung bisikleta. And there are a lot of heroes arise during this time of pandemic. And hindi natin yun malalaman kung walang social media. So they use in a right way, gising na mga kabataan ito at gising na mga tao ito na talaga namang ipinapakita yung magagandang pangyayari. Hindi lamang sa mga pangit, kundi yung magaganda upang sa ganun magkaroon din ng hamon sa bawat mamamayang Filipino at maging sa ibang bansa
na tularan at gawin ang mga bagay na dapat ay ginagawa. That's right. So, praise God. Kayo po ba? Ano na yung mga bagay na ginagawa nyo? Ano na yung magagandang bagay? Pwede bang paki-comment below kung ano yung magising na ginagawa nyo Social media dahil. sa pamamagitan ng social media? Yes. Kasi gusto ho nating ipaalam yan sa lahat. Gusto nating ipagsigawan. Eto kami, ginagamit namin ng tama, gising kami sa paggamit ng tama sa social media. Gising! It's gising time once again. Manggigising na naman po tayo sa mga kabataan na dapat alugin at gisingin sa mga ugali na dapat alisin o iwasan natin. Yung tipong kailangan pa talaga natin sumigaw ng, "Ay, gising!" Yes. No? At talaga namang kailangan pa nating magpakita ng mga sitwasyon para lang magising ang bawat isa. At in good thing, nakakatulong naman. Right, true, Daddy. So, ito yung mga bagay na talagang dapat ay Iwasan. pakikinggan nating mabuti kung ano yung gusto naming ibato na dapat ay baguhin. Iwasan, Daddy. At dapat ay talagang unawain upang sa ganon ay magawa natin yung tama at hindi na tayo magising muli. Yes. So, simulan na natin. Let's watch this. Ate, di ba naghanap ka ng murang face shield? Oo. May nakita ko sa online, 15 each lang. Saan? Patingin. Ayan mo. Hindi, mas may mura eh. Magkano? 10 pesos lang. Oh, mas mura nga. Maramihan pa naman yung kukunin ko. Ilan ba kukunin ko? Mga sa 5,000 pieces at pwede na yan. Sa akin, 1,000 pieces lang, pero pag gagawin ko na rin 5,000 pieces. Mas Uy, teka lang. Sigurado ba yan? Oo. Kasi, pag sure yan, kukuha na din ako ng 5,000. Chinek ko tayo, okay naman eh. Pero may nakalagay na down payment. 50%. Kailangan natin mag-down. Ano ba mag-ano dyan? Makapagbayad, makapag-down. Bank sa kay Gcash. Sa Gcash na lang ako kayo, kunin mo yung number. Sige, sige. Ako, magbibigay na lang ako ng cash ngayon. Sige. Sure ka na dyan, te. Oo, sure na. Sabi Go ko na sigurado tayo? yan, di ba? Baka mapamuro tayo pag ano, marami At tayo. maramihan. Okay. 5 hours later. Ang tagal naman ng seller. Usapan namin alas 12. Alas 2 na, wala pa rin. Naku, baka nag-bogus na ako. Mars, kamusta? Okay na ba yung face shield natin? Hindi eh, kanina ko pa eh. Wala siyang reply eh. Narating yan, te. Hintayin mo lang. Kanina pa eh. Ano oras ba usapan? Hindi na nga nagre-reply sa akin. Naku, check mo nga mabuti. Ayan. Nakaka ba naman yan? Ayan, pinalak na ako. Mars, sayang naman yung cash ko. Dapat kasi talaga hindi tayo nagtiwala ka agad eh. Tinatawagan ko nga eh. Ayaw sagutin. Bakit kasi nagtiwala tayo? Dapat sinigurado muna natin. Dapat nag-check tayo ng profile. Paano na? Nako, eto. Maraming naging biktima Yeah, that's right. ng pagbubogus na to. Actually, may mga Kristiyano din na talagang nabiktima na namili ng napakaraming face Right. mask. Siguro, Daddy, it's a reminder to everyone who's watching right now po na hindi basta-basta dapat maniwala. Oo, kung Tama ba, Daddy? hindi lang face mask o face shield. Kung may mga pagkakataon na biglaan na nag-a-announce mura dito, mura doon, at kailangan ng ganito, pag-isipan nating mabuti. At kailangan nating unawain, kailangan nga bang bumili tayo ng pagkarami-rami? At pagkatapos ngayon, magkano na lang? 15 pesos na lang. Siguro, Daddy, Diba? for business, that's why they really wanted at nakita nila kasi talagang mura. Pero yung pinaka-best way to all the viewers right now who's watching this or replay nito po, please check it out kung legit po yung mga pinapasok nating page. Kasi ang pinakakawawa rin naman, tayo mga nabibiktima. At then, paalala din, Daddy, dun sa mga nambibiktima, Oo. no? Kailangan nyong gumising pagkat, tandaan nyo, lahat ng mga ginagawa nating mali ay merong consequence. Okay, sa lahat ng mga nabibiktima, sa susunod po,
tingnan muna natin mabuti, pag-aralang mabuti kung ito ay legit nga. right. Para sa ganon, hindi tayo mabibiktima. At para naman, doon sa mga nambibiktima, kayo po ay mag-ingat. Dahil sabi ng banal na kasulatan, kung anong tinanim mo, aanihin mo. So, huwag ganon. Ano, ingin mo naman. Bakit? May latest post yung BTS sa Twitter eh. Yun ba yung bago na naririnig ko? Pusin ah. Pero naman kasi medyo ano ako eh. Manga kasi binabasa ko, yun yung mga latest anime. Ngayon kasi One Piece ang binabasa ko. Ang ganda. Grabe yung mga spoiler nila ngayon. Huy! Diyos mo din ah. Yung mga sigurado, tignan mo yung post na itong tao to. Sabi niya, kahit anong pagmamahal mo sa isang tao, di pa rin niya kayang suklian yung pagmamahal na binibigay sa iyo. Oh! Tignan mo pa, oh. Pwedeng mahal mo siya pero maaaring hindi ka niya mahal. Diba? Mahal mo yung isang tao pero hindi mo talaga kaya ibigay mo. Ganun talaga. Kanina ko pa kayo hinahanap. Puro pala kayo nagsi-cellphone dyan. Tinahin na kayo ng social media. Ano naman ginagawa mo? Puro BTS na naman yung sasayaw-sayaw ka na naman, kakanta sa CR. Ikaw, anime na naman yan. Wala ka nang ginawa kundi anime, kaya hukag yung mga pinaggagawa mo. Ikaw, nagdadrama ka na naman. Yung post mo puro kadramahan sa buhay. Ano ba yung mga ginagawa ninyo? Ma, look at this naman no. Anong gagawin namin quarantine? Walang gagawin, di ba? So ito, social media, subol. Pwede niya magamit sa magandang pamamaraan. Di ba may mga Bible study kayo? Bakit hindi kayo mag-join doon? Pwede niyang gamitin, mag-share ng Word of God. Huwag ganon! Eto, Daddy, maraming ganito ngayon kasi napakahaba na ng pandemya na nangyayari sa atin. At ang ibang mga kabataan, at hindi lang kabataan, Daddy, at maraming tao na ngayon ang parang nakakasanayan na nila. Tatay, nanay, lolo at lola. Nakakasanayan na nila ang ganitong buhay na kung saan they are really very affected by the social media. Again, social media is not bad, but it is to those people na humahandle po ng social media. Oo, minsan kasi sa sobrang tutok sa social media, most especially kung natututukan na yung hindi maganda ang nagiging apekto sa tao. Masyado nang nagiging madrama, masyadong affected sa mga news na hindi naman minsan totoo. Pero minsan ay, alam mo yun, affected na tayo talaga. No? Si Daddy, karamihan ngayon, kaya bakit parang napaka-fragile din ng generation natin? Kasi di ba maririnig po natin, even to the news, and even to the news feed of our social media, which that's one of the reason kung bakit may social media, because of the news. Pero makikita po natin, napaka-fragile ng generation po natin. Anong ibig sabihin ni Kuya? Yung tipong konting kibot lang, konting ma-discourage lang, ang kasagutan lagi lubid. Diba maraming nagpapakamatay ngayon? Bakit? Kasi yung oras nila at yung panahon nila nauubos doon sa maling paggamit ng social media. Where some of the young people right now nauubos ang oras sa Mobile Legends. Oh, well, tanggapin man natin hindi, parang masyadong namamagnify yung mga pangit na mga pangyayari, yung mga pangit na effect ng mga napapanood. So kaya ang nangyayari, pangit din yung nagiging dating sa bawat isa. At yun ang kanilang nakakain, kaya nagiging pangit na rin ang kanilang mga pananaw. Yes, yung iba focus, kagaya na sinabi ko kanina dati, laro ng laro, nakakalimutan ng mag-aral, magbigay ng panahon ng pag-aaral, magbigay ng panahon para sa Panginoon. Yes. See, and then, Especially. then sometimes yung mga hugot, mas pinakikinggan yung mga hugot kaysa yung payo ng nanay at tatay. See, mas binabasa at pinapakinggan kung ano yung makikita sa social media ng mga hugot, kung ano yung uso, yun yung kanilang kinukuha. Tandaan nyo po, hindi lahat ng uso makakatulong sa atin. Nung kabataan pa ako, lagi namin naaalala yung mga magagandang kawikaan, yung mga magagandang salawikain
na pwedeng maging maganda ang dating sa bawat buhay ng bawat Daddy, isa. ang laping kasi baka maaring yung ibang mga nanonood sa atin na medyo bata-bata na wala nang alam ng sa lawikain. Oo, ay yung mga pananaw sa buhay, yung magagandang aral ng mga magulang, yun yung laging tumatanim sa puso't isipan ng mga kabataan noon. Kaya naman kung titignan natin noon, di ba, walang masyadong rampant na nabubuntis, Yes. nagiging batang ama, o kaya naman ay yung nagiging pariwara. Kasi noon, ang laging naalala yung mga batong, mga pangaral ng mga magulang. Unlike ngayon, kung ano-ano yung naririnig na hindi naman dapat. Yan. And another information, Daddy, sa panahon nyo at panahon natin, o konti yung mga nagpapakamatay. Mhm. Kasi dahil merong activities na nangyayari. Oo. Tama po ba? That's why, sa oras kong ito, please, wag po nating gamitin ang social media sa mali at wag din nating hayaan na ang social media sa maling paggamit ang pumorma o humubog ng ating mga buhay. Huwag nating pabayaan na diktahan tayo ng social media sa lahat ng mga maling impormasyon. Right. Matuto tayong harapin at hanapin yung mga tamang panonoorin na magbibigay ng magandang apekto Yes. sa ating mga buhay. So filter out what you're watching and what you're feeding in your life. Kaya huwag magpa-apekto sa maling paggamit ng social media. Huwag ganon. Hoy, anong ginagawa mo? Wala. Ang bored kasi ngayon eh. Di naman tayo pwedeng lumabas. Kaya ginagawa ko yung ginagawa ng mga klase ko. Alam mo ba, Be? Dito na natagpuan yung mga boyfriend na. Malay mo, matagpuan ko na siya. Ay nako, kulang ka na sa devotion. Mag-devotion na lang tayo kaysa magganyan ka. May nababalitaan nga ako, yung iba scam lang daw eh. Eto, Daddy, nakita mo po ba ito? Maraming naaaliw din sa mga ganito, yung mga dating app, no? Yung tinatawag nilang quarantine. Yeah, warrant fling na Ah. naghahanap ng mga girlfriend at boyfriend at mga jowa. Yung mga atat na, hat nang makakita ng mga jowa at girlfriend at boyfriend. Yung mga batang-bata pa, ay akala mo naman ay hindi na makapaghintay. At gusto pa mga foreigner. That's right. Gusto ko lang magbigay ng paalala, no? Kasi nga, ako lagi akong pumupunta sa iba't ibang bansa. Alam nyo, well, hindi naman lahat. Pero yung isang Australian pastor na nakausap ko, hindi niya ini-encourage ang mga Australian na mag-asawa ng mga Filipina. At yung mga Filipina mag-asawa ng mga Australian na hindi ganon kakilala. That's right. Bakit? Kasi, hindi lang Australian to a lot of white people na talagang mahilig makipag-fling sa dating app, medyo may diferensya. Though hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Di po natin nilalahat. At hindi lang yon. Actually, akala kasi ng marami, pag puti, mayaman. Di ba? Yung kasi agad ang kaisipan, ako, makakapag-asawa ako ng kanok. Kahit nga hindi Amerikano, tawag kanok, basta puti di ba? Pero, hindi rin naman lahat ng Amerikano or Australian or mga puti ay mapera. That's right. Meron nga akong ilang alam na totoong istorya to Wala siyang trabaho. Sa Australia nga, pumunta siya dito. At tinatanggap niya lang suporta ng gobyerno. Aba, pagdating dito ng Australiano, nakita ng isang babae medyo may edad, kasi may edad na yung Australian Abay, napakadaling bumigay. Kasi akala niya mapera, akala niya may puti Pero hindi niya alam, yung taong yon sa Australia, walang bahay at sa kotse lang natutulog. That's right. At maliligo siya sa mga public toilet. At kakain siya sa mga restaurant. Ang kukuhanin niya lang, ang sinusuporta niya sa kanyang sarili, yung
suporta ng gobyerno. So, kaya sinabihan ko, sabi ko, be careful kasi ito lang yan. Baka pagdating mo yon, akala mo, nakaginto ka na, ikaw pala naginto. So, ikaw pala naloko. So, huwag masyadong nakadepende doon sa mga pagkilala lang, sa internet, sa dating app. Huwag na huwag. Hindi naman lahat ay pangit ang nagiging resulta. Pero most, nagiging hindi maganda ang kanilang story. Yes, to be honest, hindi po natin ini-encourage ang mga young people o sino man na gumamit ng mga gantong bagay. Kasi kailangan po natin na yung Panginoon ang magtakda ng ating pagmamahal. Because whether we accept it or not, sabi nga natin kanina, hindi po natin nilalahat. Pero if you're going to see it by numbers, because of these things, maraming krimen because of rape, because mga namolestya, naabuso, because of this thing, yung mga gantong mga bagay-bagay. So we don't encourage this thing. Kasi alam natin, kapag itinakda ng Panginoon, kahit anong edad mo pa, darating at darating. Kung si Adan nga po, natulog lang kaya matulog ka na. And this is another thing, no? Akala ng iba, puti, tapos nakikita yung magandang mga view sa ibang bansa. Akala nila ganon. No, kaya yung ibang nagpapakasal pagkatapos dadalahin na sila. Yung pala, ang lungkot. Ang lungkot, mga kabataan nanonood. Kung kayo'y mapupunta sa ibang bansa at wala naman kayong ganap na magandang trabaho, mabubor kayo sa loob ng tahanan, sa loob ng bahay. Kasi doon walang pakialaman. Kaya maraming Filipina pag napunta doon at hindi naman ganong kakilala, tapos pagdating doon para lang silang tinapon doon, sobrang nalulungkot, nadidepress at na-stress. So ayaw naming mangyari sa inyo yon. Binibigyan ko kayo ng mga totoong impormasyon kasi umiikot po ako sa iba't ibang bansa at nakikita namin ang totoong sitwasyon doon sa mga nag-aasawa ng foreigner na hindi naman talaga ganon kakilala. Yes. So, huwag kayong makipagsapalaran. Huwag kayong basta-basta sasagot o maghahanap ng boyfriend o girlfriend sa dating apps. Mas maganda pa rin ang dumaan sa tamang proseso ng kalooban ng Diyos. Yes. So, huwag ganon. Hala, tignan yung dami ng positive sa atin, no? Ano kaya ito? Yan, nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Kaya dapat paglalabas kayo, maligo ka agad kayo. Tapos mag-alcohol, lagi kayo magdadala ng alcohol. Tsaka dapat talaga nag-stock na tayo ng maraming pagkain para hindi na tayo palabas-labas. Kaya masyado na naman kayo mga paranoid. Alam nyo ba, yung iba dyan sa social media, hindi naman totoo yung mga balita dyan. Yung iba dyan fake news. Patingin nga ng site na yan. Tignan mo yung site na yan. Gusto lang sumikat niyan. Pero mga page talagang ganyan. Siyempre, doon tayo sa mga mapagkakatiwala ang mga page. Di ba? Yung mga tamang resources ng mga balita. Okay? Huwag tayong maging paranoid. Huwag ganun. Wow! Eto, isa pa to, nakakagigil sa mga panahon ito ng pandemya. Kasi, may pandemya na nga, marami pang mga fake news na naglalabasan. That's right, true that. Nakakalungkot na may mga taong nai-enjoy nila yung magkalat na mga maling balita para magpanik ang mga tao. Diba? Kasi ang daming mga nagpapanik. Kunwari, ibabalita doon sa isang lugar na yon, marami na ang nagkaroon ng COVID. So yung mga magulang, yung mga tao, natatakot, no? Yes. Sobrang napaparanoid na sa mga pangyayari. Kasi nga, yung mga pangyayari ngayon na nasa ilalim tayo ng pandemya. Right. At ang nakakalungkot doon, para bagang ini-enjoy ng mga taong manloloko, nagkakalat ang mga fake news na ang mga taong makakabasa ay matatakot at mapaparanoid. Right. Nakakalungkot yon. Sa kabilang banda, huwag namang maniwala agad dun sa mga nakakabasa ng text, nakakabasa ng balita sa Facebook. Siguraduhin nyo muna na yung pinagmumulan ng balita, yung source of the news,
ay mapagkakatiwalaan at talagang legit. That's right. Na talagang yun ang ulat. Yeah. No? Kasi minsan, hindi minsan marami nang pangyayaring ganyan. Kahit nga yung mga, di ba, lulusob ang China, mga ganon-ganon. Saan gagaling yun? Kakalat sa text, di ba? Nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari. Ano masasabi mo doon? Siguro, Daddy, yung bawat isa sa atin po, we need to be aware. Kasi hindi naman lahat ng napakikinggan natin ay tama. Hindi lahat din ng ating nababasa ay tama. Hindi lahat ng nakikita natin ay tama. That's why, kagaya ng sinabi mo, Daddy, hindi tayo pwedeng walang pakialam. So, kailangan alamin natin talaga kung ano ang totoong istorya, ano yung talagang totoong score doon sa mga pinapasang text, nakikita natin sa news feeds na meron po tayo. We have to be aware and alert doon po sa mga bagay-bagay na yan. Sa mga taong nanloloko at nagkakalat ng fake news, alalahanin niyo po, huwag kayong matuwa kapag may mga taong nagugulo o minsan ay talagang inaatake pa nga sa puso, or sinusumpong ng sakit dahil doon sa mga fake news. Alalahanin niyo po, kung kayo kaya po ang ganon, kung kayo ang lumagay sa katatayuan ng mga taong napaparanoid na dahil sa fake news na yan. So be careful ho. Alalahanin po natin, lahat ng ating ginagawa ay ipagsusulit natin sa harapan ng ating Diyos. That's right. At sa mga tao naman na mahilig magbasa ng mga balita, mahilig na makatanggap ng mga text or mga posting sa Facebook or sa any social media IG or any social media, Twitter man yan, huwag mo kayong basta-bastang maniniwala. Isa sa pinakamagandang dapat natin gawin, sa halip na kung ano-ano ang basahin natin, bakit hindi na lang kaya tayo magbasa ng Biblia? Yes, yung magandang balita. Bakit hindi na lang kaya tayo magbasa ng salita ng Diyos na ito'y ating binabasa, walang nervyos na pwedeng pumasok sa iyo, sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay tapat at kailanman ay pwede natin maaasahan. Siguro, Daddy, dagdag ko rin, sa lahat naman po na nakakatanggap ng mga gantong bagay, wag din basta-bastang i-share, wag din basta-bastang i-forward. Kasi minsan mas lalong kumakalat, hindi pa nga siya talaga totoo, pero yung ibang pinagpapasahan, they pass it on, and yung iba, sinishare talaga. No? So that's why, again, sabi nga natin kanina, let's be sure na legit kung ano man yung natatanggap po natin. Ako kapag ako'y may natatanggap na isang news at hindi ako sigurado, hindi ko siya pinapasa. Yes, ignore it. I just share it kung ito ay talagang alam kong totoo. That's right. Ito'y legit at pwede itong maging source of information sa ibang mga tao. So Yes. again, sa mga nanloloko, tama na. Sa mga nagkakalat ng fake news, tama na po. At sa mga taong ninenervyos na at napaparanoid dahil sa mga fake news, huwag nyo nang entertain yan. Siguraduhin yung tama ang mga napapanood at nakikita ninyo sa lahat ng social media. Huwag basta-basta maniniwala. Huwag din magkalat ng mga fake news. Huwag ganon. Yung ginagawa mo dyan. Tignan mo to, Brad. Bagong trending na TikTok yan ngayon. It's really hurts. Alam mo ba yun? Try natin ha. Tatry natin. Tuturo ko sa iyo yung step. Tignan mo ganito. Gaganyan ka lang. Ano ba yan, Brad? Pangit. Alam mo, yung TikTok na yun, pwede mo naman gamitin niya sa magandang pamamaraan. Kaya tingnan mo nangyayari sa'yo. Kakameditate mo ng TikTok, puro kadramahan yung buhay mo. Huwag ganon. Oops. Apektado po ba kayo nito? Ano yan? Okay, ano masasabi mo sa mga ganyan? Natatawa ako na. Alam nyo, Yan, Daddy, no? Ang daming affected ngayon ng mga gantong social media. TikTok Yes, na yan. lalo na yung mga Christian. Again, napanood na nila ito sa mga naunang episode natin, Daddy, Yung TikTok hindi masama. Diba? Again, it's how we use those social media. Walang masama naniniwala tayo, walang masamang nalilikha Pero nandun lang sa mga gumagamit nung likhang ginawa para sa atin. Kasi marami naman tayong makikita, di ba? Sabi nga ng iba, si Teacher Like, hindi natin pinopromote. Pero merong makabuluhan. Ibinabato. Yes, may makabuluhang bagay na ibinibigay. And then we saw that some church
We saw it, di ba? Sila na sumasaya sila, pero ang tugtog nila, tugtog Christian. Oo, pati ang sayaw Yes. ay maka-Diyos na galaw. Kasi ang dami ngayon, no? Ang dami usong-uso ngayon para makakuha ng maraming followers, magsasayaw ng halos hubot-hubad na, That's right. halos ilabas na yung kaluluwa. Ano, ay hindi ito nakakapagpataas ng dignidad. No, parang ang satisfaction na lang ay okay lang na makita ng buong mundo ang aking katawan, dumami lang ang aking likes. Wow! Hindi naman yata maganda yon, no? Yes, that's right. Hindi naman po namin sinasabing huwag natin enjoyin ang buhay na meron tayo because this is the pace of the world. Ito na po yung pace ng generation po natin. Hindi po namin sinasabing huwag yung enjoyin kung ano yung mga nararanasan natin ngayon. What we're trying to say, lalo tigit kapag Kristiyano ka na, dapat hindi tayo naapektuhan ng mga ganito. Bagkus tayo yung magpapakita ng mga tama o nagbibigay ng mga kabuluhang bagay dito sa mundo. Lagi nating aalalahanin ang sinabi ng mga ngaral. Bilang kabataan, enjoy mo. Magpakasaya ka habang ikaw ay kabataan. Pero sa bandang huli, nang sabihin magpakasaya ka, gawin mo ang lahat ng bagay na gusto mo. Sa bandang huli, merong may paalala. Right. Sabi doon, pero alalahanin mo na lahat ng gagawin mo ay ipagbibigay sulit mo sa Diyos. So dapat nating alalahanin anuman ang ating ginagawa, sumasayaw man tayo, kumakanta man tayo, o anumang expression na gusto nating ipahayag sa pamamagitan ng TikTok Or ng social media. or ng social media. Again, the question is, ito ba ay maganda ang maidudulot sa iyong katauhan at maganda ang maibibigay sa mga makakapanood nito? Right. Ito ba ay makakatulong sa iba at makakatulong sa iyo? Right. Ito ba ay may magandang ibabato sa bawat isa na maaaring makakita ng iyong mga pinagagagawa? Yes. Ang bottom line po doon, kung may gagawin tayo, gawin nating makabuluhan ang mga bagay, wherever it is, even though it is in our social media, or our page in Facebook, mga Instagram po natin, let's be sure na yung ipopost po natin, ito'y makabuluhan, makaka-encourage, pero totoo. Kasi syempre, di ba, there are times, meron tayong bad story in our lives, pero in the end of that, they will learn lesson, they will understand na kahit tayong mga tao, merong mga kanya-kanyang pinagdaraanan, but yet, there is always a learning doon sa buhay na tinatakbo po natin. Lalo na kung sinasabi mong Kristiyano ka na. Yup. Diba? So, nag-expect ang tao kapag ikaw ay Kristiyano, ang ibinabato mo ay mga makabuluhan, may matututunan, may mga salita ng Diyos na kaluluwalhati sa pangalan ng Panginoon. Yun yung mga bagay na kasiyasiya at nagbibigay parangal sa pangalan ng ating Panginoon. Yes. So, sa mga gumagawa ng mga TikTok na walang kabuluhan at wala naman tayong makukuha, wag na nga! Wag na gumawa ka! Gising! Panggising na mensahe. Kasabay ng pagiging moderno ng panahon ito, nagiging malikhain na rin maging ang mga kaisipan ng tao. Umusbong ang social media na tinatawag mga saloobin ay pwede mo nang ihayag. Uso dito, uso doon. Ito ay hatid ng social media. Ngayon, mga impormasyon ang kanilang dala tungkol sa edukasyong hanapbuhay o maging sa paborito niyong mga artista. Yan ang inyong makikita. Ngunit sa kabilang banda, nandyan pa rin ang mga bagay na negatibo. May mga tao na puro katigasan pa rin ng ulo ang pinapakita dito. Ang iba ay nakakasakit na ng puso, pilit pa rin ginagawa dahil ito raw ay uso. May maganda at masama pa rin itong epekto kahit pa sabihin na ganito. Apektado pa rin ang buhay mo sa mundo. Nakasalalay sa iyo kung paano mo pa rin gagamitin, ngunit dapat iyong pipiliin. Suriin at iyong isipin. Think before you click. Ika nga nila sa atin. Ngunit higit pa rin ang pagkamangha sa social media kung tawagin dahil natugunan ng iba't ibang naisin sa gitna ng sakit at pasanin. Social media in na in sa pandemya.
lahat ng bagay ay matuwid. Sabi ng unang Korinto, kabanatang 10, talatang 23. Lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ay nararapat. Lahat ng bagay ay matuwid, ngunit di lahat ay nakakapagpatibay. Sa madaling salita, hindi lahat ng bagay na ating nakikita ay kukuhanin natin at ilalagay sa ating kaisipan. Piliin lamang natin yung mga bagay na makapagpapatibay, makakapagpatatag ng loob, at makapagpapalakas ng ating mga damdamin, sapagkat ito ang nararapat at makapagbibigay ng lakas ang loob sa bawat buhay ng bawat isa. Romans chapter 14 verse 19 says, kaya nga, sundin ang mga bagay na makakapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Sa ating paggamit ng social media na inain sa ating mga kapanahunan, lagi nating ugaliin na suriin ang mga bagay na magpapatibay ng ating kalooban, magpapalakas ng ating mga loob, at magbibigay ng magandang impluwensya sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Gamitin natin ang social media para tayo ay maging pagpapala sa mga tao na makababasa o makakapanood ng ating mga pinopost o ng ating mga bagay na ipinapakita. Maging pagpapala tayo sa mga panahong ito sa paggamit ng social media na magiging in. Ang dalangin ko, ito ay magiging pagpapala sa bawat tao na makapapanood nito. Tayo sa madaling manalangin. Minamahal namin Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Sa mga panahon pong ito na ang social media ay in na in, dalangin po namin na ang bawat tao ay maging daluyan lamang ng pagpapala. Na ang bawat tao na gagamit nito ay maging matalino at magkaroon ng pagnanasa ng kanilang buhay, ang kanilang bawat account sa social media ay maging daluyan ng kalakasan ng loob, maging daluyan ng pagpapala, at maging daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat tao na gumagamit ng social media. And I declare in the name of Jesus Christ of Nazareth that every people who use the social media will be a blessing to the people who are using social media for your glory alone. Salamat po amang Diyos, pagpalain mo po ang social media magamit para sa iyong kalwalatian, para sa iyong karangalan, at para sa iyong katakilaan. Salamat po Ama. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Alam ko pong nabitin kayo ngayong gabi, pero ngayong gabi kailangan na po nating magpaalam pagkat ang lahat ng bagay may katapusan. At ang lagi kang sinasabi ni Daddy, pagbitin, mas masarap, hinahanap-hanap. Lahat ng simula ay may katapusan. That's right. Kanina lang parang Nagsisimula pa lang tayo at medyo nagpapainit pa lang sa ating mga pinag-uusapan. Ngayon, eto na tayo. Nagpapaalam na naman tayo. So alam ko po na kayo rin ay medyo nabitin. At teka muna, nakapag-comment na ba kayo ng gusto? Pwede pa namang humabol, no? That's right. Pwede pang humabol at makita natin kung ano pa yung magagandang bagay at yung mga dapat ay ginigising. That's right. So, at syempre, huwag po nilang kakalimutan, Daddy, sa mga bago pa lang po dito sa page kong ito, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like at huwag din kalimutan mag-iwan ng comment po kung napanood niyo po itong episode na ito. Then also po, don't forget sa mga nandun na po at nakasubscribe na po sa ating GK Padap TV, ang official YouTube channel ng Gising Kabataan. Sa bawat napapanood niyo pong video, huwag niyo pong kalimutan na i-hit yung like button. Okay? And then, huwag din pong kalimutan na mag-comment. Tama po ba? Pero kung hindi ka pa po subscriber, please don't forget to hit the subscribe button and then yung notification bell po para ma-update po tayo sa mga video po na inilalagay po at ipinopost po natin ng Gising Kabataan. Kung maliit na bell doon sa subscribe, sa taas po nun may maliit na bell, i-click nyo po yon para bawat bagong video
ng palabas, ng Gising Kabataan, ay mabibigyan po kayo ng notification para makapanood. Yes. Diba? At syempre yung page natin ng Gising Kabataan. Diba? Kagaya nga ng sinabi mo, huwag niyo po kakalimutan mag-like at mag-comment din kayo. Mag-share. Share the blessing to others. Kaya lagi natin sinasabi, every gising is a blessing. Kaya ito po ang lagi niyong makakasama, kaming mag-ama, ako si Pastor Basilio Val Febrer, Kuya Aris. ang inyong lagi makakasama dito sa Gising Kabataan Live!